Pinapasok nila ito sa loob ng bahay. Ibinaba muna ni Sojun si Ciela sa kanyang silid. Sa sala naman ay nakaupo ang tatlo. Tinanong ni Sojun si Mr. Taylor kung ano ang maipaglilingkod niya sa pagkakataong ito. Sinagot ito ni Mr. Taylor na tungkol ito sa bagong kaso. Na isang matinding pagbabago ng panahon ang naganap sa rehiyon. Na biglang humiwalay ang mga ulap ng ulan at nagsimulang sumikat ang araw. Matalas ang mga matang nagmamasid si Taylor. Sa isip nito ay pwedeng nakatago ang mana. Ang ganoong bagay ay madali para sa isang first class na salamangkero na maaaring itago ang mana sa kanilang kalooban. Kung ganoon ang kalagayan ni Ciela, iyon ang magpapaliwanag ng lahat. Kahit itinago niya ito noon. Sa kadahilanang tinignan lang ni Taylor ito gamit ang kanyang mata. Mabubunyag ang lahat kung direktang hahawakan niya ito ngayon. Kaya kukunin ni Taylor ang pagkakataong ito. Para hawakan si Ciela at malaman ang tunay. Sinabi din ni Taylor kina Sojun at Anhay na parang may gumamit ng mahika. Na ang kasong ito ay may dalawang bagay na karaniwan sa nakaraang kaso. Ang una ay ang isang malaking halaga ng mana ay nakita. At ang pangalawa ay parehong si Mr. Lee at Miss Yo ang nasa gitna nito. Tinanong din niya kung ano ang palagay ng mga ito sa mga puntong ito. Pinagmamasdan ni Taylor kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Sa isip nito ay ngayon ipakita ng mga ito sa kanya ang ilang uri ng reaksyon. Saglit na nag-isip si Sojun at walang pag-alinlangan na sinabing sa totoo lang, sa tingin niya ay baka may kinalaman ito sa mga fractures. Nagtataka at patanong na sinabi ni Taylor na fractures. Sinabi ni Sojun na ang field boss sa mabatong rehiyon ay lumitaw habang ganap na hindi pinapansin ang oras ng region nito. At ang isang biglaang fracture ay lumitaw malapit sa kanila. Na naniniwala si Sojun na pareho itong hindi pa naganap na mga kaganapan. Sinabi din ni Sojun na maaaring ang kaganapan na iniimbestigahan ni Taylor ay nangyari dahil sa ilang mga abnormalidad sa fractures. Ang sabi naman ni Taylor na ang biglaang fracture ay ilang buwan na ang nakalipas. Ito ay kakaiba para sa isang abnormalidad na mangyari pagkatapos ng lahat ng ito. Sinabi ni Sojun na mali yata ang hula niya. Sa isip ni Taylor ay wala man lang bahid ng tensyon sa mukha nito. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata at kalmado rin ang kanyang tono. Maaari ba talaga siyang maging inosente o siya ay matalinong umiiwas sa mga tanong niya? Iniba ni Taylor ang kanilang pinag-uusapan. Tinanong niya ang tungkol sa Goryo Sword House. Sinabi ni Sojun na napag-usapan na nila ito nung nakaraan. Sinagot ito ni Taylor na mayroong impormasyon na hindi sinabi ng mga ito sa kanya. Na narinig niya na kasama ng mga ito ang kanilang anak. Napatuwid ng upo si Anhay. Kinakabahan at pinagpapawisan ito. Na agad namang napansin ni Taylor. Tinanong ni Taylor si Sojun kung kasama ba rin ang anak nito nang mangyari ang biglaang fracture. Sinagot naman ito ni Sojun na kasama nga niya at bakit natanong nito. Sinabi naman ni Taylor na nag-aalala siya na ang bata ay maaaring nakapulot ng kakaibang bagay. Kinakabahang napatingin si Sojun nang tumayo ito at dumaan sa tabi niya. Tinanong niya dito kung anong kakaibang bagay. Sinagot ito ni Taylor habang naglalakad papunta sa tinutulugan ni Ciela na nangyayari ito paminsan-minsan. May mga kaso ng mga bata na naaksidente pagkatapos kunin ang isang artifact na iniulat na nawala. Nasa harap na ito ni Ciela. Gamit ang kanyang mga daliri na may mahika ay sinabi ni Taylor na kung ayos lang sa inyo, susuriin ko siya. Bago pa man mailapat ni Taylor ang kanyang mga daliri ay napigilan siya ni Sojun. Sinabi ni Sojun na pasensya na pero huwag mo siyang hawakan. Sinabi naman ni Taylor dito na medyo agresibong reaksyon ito, may dahilan ba kung bakit hindi niya dapat suriin si Ciela. Sinabihan ni Sojun si Taylor na siya dapat ang magtanong dito. Na bakit biglang interesado ito sa anak niya. Sinabi ni Taylor sa mga ito na naniniwala siya na ang dalawang kaso na ito ay gawa ng isang salamangkero. At may posibilidad na si Ciela ito. Galit na sinabi ni Sojun na walang katotohanan yan. Na maaari bang ilabas ng isang individual ang napakaraming mana. Sinabi naman ni Taylor na nagawa na ng master ng Mage Tower ito dati. Natatawang sinabi ni Sojun na ang 5 taong gulang niyang anak ay kasing level ng master ng Mage Tower. Muling sumagot si Taylor na kung ito ay mali ang kanyang pakahulugan. Ibibigay ko sa iyo ang aking taos-pusong paghingi ng tawad at aalis na. Hinihingi ni Taylor ang kanilang kooperasyon bilang tuntunin ng Hunter Association. Inuutusan niya ang mga itong tumabi.
Katabi ni Sojun si Anhai, sinabi nito na si CLA ay hindi hunter kaya wala itong obligasyon na makipagkooperasyon. At sinabi din ni Sojun na hindi nila hahayaang mangyari ito bilang guardian ni CLA. May mahika ang kamay ni Taylor. Sinabi nito na kailangan niyang umalis bukas papunta sa UK. Ibig sabihin ay wala siyang oras para sundin pa ang opisyal na pamamaraan. Gamit ang kanyang mahika, ay itinali niya sina Sojun at Anhai. Nahirapang gumalaw ang mga ito. Nakangiting sinabi ni Taylor sa dalawa na hindi kailangan ng mga itong mangamba dahil susuriin lang niya ito. Idinikit ni Taylor ang kanyang daliri kay CLA. Labis na nagulat si Taylor sa kanyang nakita sa pagsusuri niya kay CLA. Hindi ito makapaniwalang napabitaw kay CLA. Nagtatakang nakatingin si Sojun, sa isip nito ay bakit tumigil agad ito. Pero nanatiling nakatayo pa din ito sa harap ni CLA. Nakita ni Sojun na puno ng mahika ang mga kamay nito na nakatapat sa natutulog pa ding si CLA. Labis na natakot si Sojun. Dali-dali siyang kumawala sa mahika na nakapigil sa kanyang katawan para mapigilan ito sa kanyang maitim na plano kay CLA. Humarap sa kanya si Taylor at nagtanong kung bakit nito pinoprotektahan ang ganong bagay. Na hindi ito isang tao, kundi isang halimaw. Galit na sinabi ni Sojun na ano naman ngayon. Galit na itinuro ni Taylor si CLA at sinabing hindi dapat mabuhay ang mga katulad nito. Na balang araw ay kaya nitong wasakin ang mundo. Bumalik sa alaala ni Sojun ang mga sinasabi ng tao tungkol kay CLA. Na isa itong witch. Na ang masamang witch na ito ay winasak ang mundo. Dahil sa witch na ito nawala ang kanyang magulang kaya maghihiganti siya. Patayin ito. Hulihin ang halimaw. Na sumuko na siya dahil hindi na ito ang kanyang anak. At isa na itong halimaw. Tinanong ni Sojun si Taylor na bakit kailangang ito ang magdesisyon. Na kailangan lang niyang palakihin ito ng ayos para hindi na mangyari ulit sa pagkakataong ito. Isinigaw din niya na hindi ito isang halimaw. Na anak niya si CLA. Sinagot ito ni Taylor na hindi daw siya naiintindihan. Na huminto si Sojun sa paglaban. O papatayin niya si CLA. Na huwag itong magtaas ng boses. O papatayin niya si CLA sa oras na magising ito. Sinabi ni Sojun na susuko na siya basta huwag lang saktan si CLA. Sinabi naman ni Taylor kung pwedeng iabot ni Sojun ang phone na nasa likod nito. Nagtanong si Sojun kung anong gagawin ni Taylor. Sumagot si Taylor na si CLA ay nagtataglay ng malakas ng kapangyarihan, at sigurado siya na malaking kontribusyon ang magagawa nito para sa advancement ng mahika. Muling nagtanong si Sojun na kaya ba dadalhin ni Taylor si CLA sa Mage Tower. Sumagot si Taylor na tama si Sojun pero pinapangako niya na itatrato niya ito ng makatao, kaya ibigay na nito ang phone. Sa isip ni Sojun ay napakasinungaling nito. Dahil kinidnap nito si CLA noon. Sinabi ni Sojun na mukhang may nakakalimutan yata si Taylor habang nakafocus kay CLA at sa kanya. Naguguluhan naman si Taylor sa sinabing ito ni Sojun. Biglang sinabi ni Sojun na ngayon na. Nakapikit na tinanong ni Taylor na anong ngayon. Sinagot ito ni Sojun na hindi siya ang kinakausap nito. Nasa tabi nito si Anhai na may dalang kawali. At malakas na inihampas dito. Malakas na tumama ito sa ulo ni Taylor. At sa lakas ng hampas ni Anhai ay napayuko si Taylor at napaaray. Inutusan ni Sojun si Anhai na umalis na agad at dalhin si CLA. Nagmamadaling pinuntahan ni Anhai ang natutulog pa ding si CLA. Nakita ni Taylor si Anhai na paalis habang buhat-buhat si CLA. Kaya gagamitan niya ito ng salamangka. Ngunit bago pa man ito maituloy ni Taylor ay napigilan agad ito ni Sojun. Sinabi nito na hindi mo magagawa yan. Kinuha naman ni Anhai ang pagkakataong ito para sila ay makatakas. At medyo nakahinga ng maluwag si Sojun nung nakita niyang nakaalis na ang mga ito. Pero bigla siyang ginamitan ng salamangka ni Taylor. Agad siyang napaangat ng salamangka at ibinagsak sa sahig. Napaaray si Sojun na bahagyang nasaktan. Habang nakatingin siya kay Taylor ay nag-iisip siya ng pwede niyang gawin. At nang nakakuha siya ng pagkakataon ay itinoon niya ang kanyang kamay at mabilis na sinipa si Taylor. Agad namang napatalsik si Taylor sa lakas ng sipa ni Sojun. Habang nakahiga si Taylor ay kukunin ni Sojun ang kanyang sandata. Sinabi naman ni Taylor na walang magagawa ito habang gagamitan muli niya ng salamangka si Sojun na tumatakbo para kunin ang kanyang sandata. Bago pa siya tamaan ng salamangka ay nakuha na niya ang kanyang sandata at naiharang niya ito.
Naiinis si Taylor sa sarili dahil nakuha pa din ni Sojun ang sandata nito. Sinabi niya kay Sojun na wala din itong silbi. Na binigyan lang siya nito ng pagkakataon na tapusin ito. At malakas na inatake si Sojun ang kanyang salamangka. Sa isip ni Sojun ay hindi siya makalapit dito. Habang pinipigilan ang salamangka ni Taylor. Sinabi ni Taylor kay Sojun na tigilan na nito ang walang kwentang pagsangga. Habang ginamitan ng salamangka ang isang sofa para atakihin si Sojun. Agad namang naiwasan ni Sojun yung ganong klaseng pag-atake. Pero parte lang pala ito ng estratehiya ni Taylor. Nagulat na lang si Sojun nang biglang may malakas na salamangka na tatama sa kanya at hindi na niya ito maiiwasan. Agad na tumama ito kay Sojun. Nag-iisip si Sojun ng pwede niyang gawin. Naisip niya na kailangang lumayo siya kay Taylor para makaiwas sa pag-atake nito. Ang pinakamahalagang factor kapag kaharap mo ang isang salamangkero ay ang distansya. Dahil ang mahika ay kailangan mo pang isipin kung gaano kalayo ang kalaban bago mo pa ito patamaan. At mas madali lamang itong gamitin kapag malapit ang kalaban. Kaya kailangan na lang niyang umiwas sa mga salamangka nito. Para unti-unti siyang makalapit kay Taylor. Habang aatake muli si Taylor ng parehong pag-atake. Ay naisip na ito ni Sojun. Sinabi ni Sojun na hindi na siya mahuhulog sa ganitong klaseng pag-atake ulit. Agad namang bahagyang nakalapit si Sojun kay Taylor at siya naman ang umatake at tinamaan niya ito sa kamay. Nagulat si Taylor habang hawak ang kanyang kamay na wala na ang mahika. Handa nang tapusin ni Sojun si Taylor. Ngunit, nakangiting sinabi ni Taylor na nahuli niya ito. Na parang may ibang ibig sabihin ito. Hindi tuluyang tumama ang sandata ni Sojun kay Taylor dahil bigla itong huminto. Napatawa si Taylor. May mga kadenang salamangka pala ito na pumipigil kay Sojun. Hindi pala pareho yung pangalawang pag-atake nito kay Sojun dahil may plano pala ito. Sinabi ni Taylor na alam niyang hindi uobra dito ang parehong tricks. Kaya nasorpresa siya, dahil hindi ito ordinaryong tao. Habang hawak ang sandata ni Sojun na nakatali ng mga kadena. Sinabi din niya na parang hindi niya kayang tapusin ito. Pero hayaan na, galit na sumigaw si Sojun dito. Hindi makahinga si Sojun. Wala na sa kanya ang sandata niya. Wala na siyang magagawa ngayon. Naisip niya, na kung katulad lang siya ni Kang Daeho. Ang hari ng kamao na gamit lang ang pisikal na lakas. Magagawa niyang gumawa ng paraan gamit lang ang kanyang kamay. Kung meron lang sana siyang ganung lakas. Naisip din ni Sojun na may magagawa pa siya nang napatingin sa kanyang singsing. Ang paraan para magkaroon siya ng lakas. Gagamitin niya ang singsing. Pumili kung ilang souls ang gagamitin. Ang bilang ng pwedeng gamitin na soul ay 100, sabi ng system. Ayaw sana niyang gamitin ito. Dahil sa side effect na pwedeng mangyari. Sinabi niya sa system na 100% ang kanyang gagamitin. Ginamit lahat ni Sojun ang souls na nasa singsing. Ngayon magagamit mo na ang singsing ng hari. Ang sabi ng system. At ang bilang ng souls na ginamit mo ay 100. Dagdag ng system. At biglang lumakas ang mana ni Sojun. Pansamantalang lalakas ang pangangatawan at ang mana niya. Ang sabi ng system. At bahagyang lumaki ang mga muscle ni Sojun. Gulat namang nakatingin si Taylor dito. Sumigaw si Sojun habang lumalakas ang kanyang mana. At tuluyan nang nawasak ang kadena. Hindi makapaniwala si Taylor sa nangyari. Pasugad naman si Sojun sa kanya na nag-uumapo ang mana. Labis na nagulat si Taylor at tinatanong ang sarili na paano nangyari ito. Sinabi ni Sojun na sa tingin ba nito ay basta na lang siya matatalo nito. Nahahayaan ba niyang gamitin muli nito? At parang naulit ang pangyayari. Hindi na nakaiwas si Taylor sa malakas na suntok ni Sojun at tumilapon ito ng malayo. Tumama ito sa pader na halos mawasak sa lakas ng suntok ni Sojun. Napayuko si Taylor at halos mawala ng malay. Biglang tumahimik ang paligid. Habang nakatingin kay Taylor ay iniisip ni Sojun na paano niya ito aayusin ngayon. May malaking alon na humahabol kay William Taylor. Takot na takot ito habang tumatakbo para takasan ito. Humihingi ito ng tulong dahil aabutan na ito ng malaking alon. Sumigaw ito ng tuluyan ng kinain ng malaking alon. Hanggang sa bigla itong nagkamalay at parang hindi makahinga ng ayos. Bumangon ito na parang kinakapos ng hinga. Nasa harap nito si Sojun at nagtanong kung ayos lang ba ito at kung saan ito nakarating. Naguguluhang nakatingin lang ito kay Sojun. Nagtanong ito kung nasaan siya.
At tinanong din nito kung sino si Sojun.